Sa pagpapatuloy po ng ating catechetical walk through the Mass, ipaliwanag ko po ngayon ng mas malaliman ang Act of Penance na bahagi pa rin po ng entrance rites. Sa buong banal na kasulatan, kapag ibinubunyag ng Diyos, nire-reveal ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa kanyang bayan, people respond with holy fear and awe. Ang tugon ng tao ay banal na pagkatakot at pagkabighani sa kanyang presensya. Minsan nagpapatira pa ang mga tao at ikinukubli ang kanilang mga mukha. Ito'y pagpapakilala o pagkilala nila sa kanilang sa kanilang pagiging di karapat-dapat. A recognition, humble recognition of the unworthiness to stand in God's presence. Kapag nabigyan ng mga tao ng advanced notice sa pagdating ng Diyos sa piling nila, ang mga tao ay naglalaan ng sapat na panahon upang ihanda ang kanilang sarili sa banal na pakipagtagpo. Halimbawa po, bago ibinigay ng Diyos ang Ten Commandments kay Moises sa Mount Sinai, God's people were instructed to consecrate themselves to the Lord and wash their garments. Gayun din naman, dapat nating ihanda ang sarili natin sa pakipagtagpo sa Panginoon. At ito po yung pinakalayunin ng Act of Penance. Sabi nga natin, it's all about preparation. We are called to prepare ourselves for a sacred encounter with the Lord every time we participate in the Eucharist. Kaya pasensya na po kayo kung ako'y magmimistulang o would sound na broken, no? Parang sirang plaka na napaulit-ulit ako. Pero talagang hindi tayo dapat nalilate sa misa sapagkat sa simula pa lamang ay dapat inihanda na natin ang ating sarili sa pakipagtagpo sa Panginoon at sa pagtanggap sa katawan ni Kristo. Kaya, sorry no, pero ako talaga ito yung aking paniniwala. It is not proper to receive the body of Christ without preparing ourselves doon po sa act of penance. So, dahil sa Eucharistia, dahil ang Eucharistia ay isang pakipagtagpo sa Panginoong Diyos, sa katunayan, pagdulog at pagtanggap natin sa katawan ni Kristo. We will receive our divine Lord within Mass in Holy Communion. Kaya, kinakailangan nating buong time team na ihanda ang ating mga sarili. Sadyang hindi tayo karapat-dapat, we are not worthy. Ito po yung damdamin na dapat na mamayani sa atin. Our unworthiness. Our sinfulness stands in stark contrast to what we are about to do in the Mass. Kaya naman, inaanyayahan tayo ng pari na ihanda ang ating mga sarili. At ganito po yung sinasabi ng priest presider. Let us prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. How? By humbly confessing our sins publicly before Almighty God and the congregation. Kaya hinihingi yung ating pangumpisal, publicly. Indeed, kung paanong kailangan hugasan ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ng bayan ng Diyos ang kasuotan nila bago lumapit sa Panginoon, doon nga sa Mount Sinai, ay kailangan din nating linisin ang kaluluwa natin sa kasalanan bago tayo dumulog sa Diyos sa banal na misa. Indeed, washing is a biblical image for removal of sin. Ang paghuhugas, ay sumisimbolo sa paglilinis ng ating sarili mula sa kasalanan. At yan yung pinakalayunin ng act of penance or rite of penance. Sa Psalm 51 ay ganito po yung sinasabi. Dasalin nga po natin lahat ito, tayo pong lahat. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Wash me, and I shall be whiter than snow. Sa baging ito, dapat yan yung ating ninanasa, yung ating hinahangad, na tayo ay maging
malinis. Whiter, maging kasing puti. Whiter than snow. Muli, iyan ang pinakadiwa ng act of penance. Para po mas maunawaan natin ang kahulugan at kabuluhan ng bahaging ito, may kinakailangan natin maunawaan yung mismong dasal na dinarasal natin sa bahaging ito. Ito po yung Confiteor. No? Linggo-linggo natin dinarasal yan, pero naunawaan ba natin yung kahulugan nito? Kaya yan po yung papaliwanag natin next Sunday. Ang Confiteor ay confess to Almighty God. Kaya abangan ang susunod na pagpapaliwanag.